kung totoo ba na noong unang panahon, hindi pinahintulutan ang mga laigo sa pagbabasa ng Biblia. At bakit maraming pag-iisip na ganito, na ang Biblia ay para lamang sa mga Protestante? Pero ang mga Katoliko talaga ang mayroong karapatan sa Biblia dahil isa itong Katolikong basahin. Ug dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan ug unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Buot sa Dios nga maluwas ang tawo ug may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Sinasamba si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kini inyong alagad, si Brother Edgar Luna. Sister Elaine, God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid. Nandito naman tayo sa ating programa, Kay Unsabay Kamatuuran. Ang ating tatalakayin ngayon patungkol sa Biblia. Kung totoo ba na noong unang panahon, hindi pinahintulutan ang mga laigo sa pagbabasa ng Biblia. So bago pa natin yan tatalakayin mga kapatid, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe Edgar Logan Channel. Like, comment, at share. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang upang marami pa tayong matututunan sa ating pananampalatayang Katoliko. At pa-shoutout na rin kay Maraming salamat sa iyo, sir, sa walang sawang pagsuporta sa ating programa, Kay Unsabay Kamatuuran. So, tatalakayin na natin ngayon, mga kapatid, itong patungkol sa kung totoo ba na noong unang panahon, hindi pinahintulutan ang mga laigo sa pagbabasa ng Biblia. Kung makarinig tayo ng salitang Bible Christian, alam natin na hindi Katoliko ang ibig sabihin. Pero ang mga Katoliko talaga ang mayroong karapatan sa Biblia dahil isa itong Katolikong basahin. Isinulat para sa mga Katoliko at initranslate na hindi nagkakamali o interpreted infallibly sa pamamagitan lamang ng teaching authority na ibinigay ni Jesus sa simbahang Katoliko. At bakit maraming pag-iisip na ganito, na ang Biblia ay para lamang sa mga Protestante? Siguro ang dahilan dahil sa mga Protestant reformers sa 16th century na nagsabi na ang Biblia lamang ang batayan sa paniniwala, kanilang isinantabi ang teaching authority sa simbahan. Ayon pa nila, ang paniniwala ay ibabase lamang sa banal na kasulatan at hindi dagdagan pa ng tradisyon bilang reaksyon ng mga Protestante. Hindi na binigyan ng malaking pansin sa karamihang Katoliko ang Biblia at pinaubayan na lang nila sa mga expert at sa mga pangulo sa simbahan ang pag-aaral nito para sa kanila. Ang mga Protestante na hindi tinanggap ang misa ay nagbigay ng tamang pansin sa Biblia para sa kanilang pang-araw-araw na spiritual na kapunuan. Maraming nag-iisip na itong kalagayan ay ginalak ng simbahan, pero madali lang malalaman na mali itong ganitong pag-iisip. Noong taong 1943, gumawa si Papa Pius XII ng isang encyclical
na nagbibigay galak sa pagtubo ng biblical studies. Itong dokumento umpisa sa karamihang Katoliko na Biblia. At noong 1893, gumawa si Papa Leo XIII ng isang encyclical na may kinalaman sa pag-aaral ng Biblia. Ang sabi sa dokumento na ang kumpletong Katoliko ay ang Biblical Catholic. Maari pang balikan natin ang lumang panahon, mula pa sa simula sa kasaysayan ng simbahan. Ang mga Santo Papa, mga councils, mga santo at mga scholars na magalak sa pagbasa ng Biblia. Pero nakakalungkot sa panggugulo ng 16th century ay natakpan ang katotohanan. Sa loob ng mahabang taon, isinita ang simbahan dahil daw pinagbawalan ang mga Katoliko sa pagbasa ng Biblia. Isa daw na palatandaan na kinadinahan ang Biblia sa simbahan. Siguro ating ikagugulat na totoong kinadinahan ang Biblia noon, pero kasalungat ang kadahilanan. Sa panahon ng Middle Ages at sa pagsimulan pa lamang ng mga printing press, ang mga Biblia ay hanapin at mahal. Ang bawat isa ay mano-manong kinokopya o copied by hand. Marami sa kanila ay gamit sa illuminated pages, kaya ang isang Biblia ay nagkakahalaga ng $10,000. Kaya maraming lugar noon na isa lang ang libro at ito ay Biblia. Kung ang Biblia ilagay sa simbahan, ikadena ito sa lamesa na pinagpapatungan nito. Kaparehas ng telephone booths ngayon. Ikadena rin sa telephone booths. Pero ang sadya ba ng mga telephone companies na kung saan bakit nakakadena ang telephone books upang wala bang makabasa nito? Hindi. Ang sadya nito kung bakit may kadena upang magamit pa ito ng maraming tao. Ito rin ang sadya kung bakit may kadena ang Biblia noon, upang hindi ito mawala at magagamit pa ito ng mas maraming tao. Sa ibang bahagi, maraming tao ang nag-iisip na si Luther ang unang tao na nagsalin sa Biblia, sa lumad na salita. Sabi pa, kaya daw Latin ang ginamit na salita sa Biblia upang hindi raw ito maintindihan, pero mali itong pag-iisip na ganito. Ayon pa sa The New Catholic Encyclopedia, walang pagkukulang ang unang German translation sa banal na kasulatan. Kung mga printed version ng ating pag-uusapan, isinulat ni Johann Gutenberg ang unang printed Bible with church approval noong taong 1455. Isinilang si Luther noong taong 1483. Iba pang 18 na German editions sa buong Biblia na iprinta na sa hindi pa ginawa ang 95 pieces ni Luther noong 1517 na ang dahilan sa pagsimulang pag-iwan niya sa simbahan sa Roma. Ang pinakaunang naiprinta noong taong 1466, ang unang Flemish edition na naiprinta noong taong 1477. Dalawang Italian version ang naiprinta noong taong 1471. Isang Catalan-Spanish edition ang naiprinta noong taong 1478. Ang unang Polish edition na naiprinta noong taong 1516, samantalang ang unang English edition na naiprinta noong taong 1525. Alalahanin natin, ito ang mga printed editions sa buong Biblia. Mas maaga pa inilabas ang printed edition sa mga iilan lamang na mga libro sa Biblia. Maliban pa, meron pang isang manuscript editions, isinulat gamit ang kamay. Sa buong Biblia o sa iilang libro na ito, isinulat sa lumad na salita. Iilan pang mga siglo bago lumabas ang mga printed editions. Ang pinakaunang
Language Bible. Ito ang pagsalin sa Genesis sa salitang Anglo-Saxon na isinulat ni Caedmon noong taong 670. Si Bede na namatay noong taong 735, nagsalin sa Ebanghelyo ni San Juan doon sa Anglo-Saxon. Marami ring editions sa Biblia ang ginamit ang salitang Middle English, na ang salitang ginamit rin sa pagsalin ng English ay ang English version of the Bible na isinulat ni Father Hugh Pope. Sa iba pang bahagi, mali rin ang pag-iisip na ginamit ang Latin bilang salita sa Biblia upang hindi ito maintindihan ng mga tao. Hanggang 19th century, ang lahat ng edukado na mga tao sa West makakabasa ng Latin noong panahon ng Reformation. Ang lahat ng marunong bumasa, marunong rin bumasa ng Latin. Dahil ito ang salita na ginamit hindi lamang sa simbahan, kundi sa diplomacy at literature. Kaya si Samuel Johnson na namatay noong taong 1784, nagsulat ng magandang poems gamit ang Latin. Ang pagsulat sa Biblia gamit ang salitang Latin ay hindi ito itinuring na problema noong unang panahon. Hindi ito sadya upang hindi maintindihan ang Biblia. So yun lang po lahat mga kapatid. Sana marami kayong natutunan sa maikling video na ito. At marami na rin salamat sa lahat na nag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Sister Aileen. God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.